Nagkokus o nagtipon-tipon ng ilang miyembro ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee meeting para sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Ito ay matapos aprubahan sa draft ng BICAM report ang pagdagdag ng budget para sa ilang proyekto at programa ng pamahalaan. Isa dito ay ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP sa ilalim ng Department of Health. Sa draft ng BICAM report, inaprubahan ang nasa 51 billion pesos na pondo para sa MAIFIP, mas mataas sa parehong panukala ng Senado at House of Representatives. Nasa 27 billion pesos na pagtaas ito mula sa nasa 24 billion pesos lang na panukala sa National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pondo ng sanghay ng ehekutibo. Habang nadagdagan rin ang pondo para sa farm-to-market projects sa ilalim ng Department of Agriculture na umaabot ng nasa 51 billion pesos. Tumaas ito ng 35 billion pesos mula sa NEP at Senate version. At higit na mas mataas pa rin sa dinobleng budget na inaprubahan ng Kamara. Sa bicameral meeting, ilan sa mga senador ang naghayag ng kanilang reserbasyon sa pagbibigay ng naturang budget sa farm-to-market roads. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, masyadong mataas ang presyo na ito para sa ibang mga kasamahan nito sa Senate panel. In-explain naman, yung MAIP, hindi naman wala namang cash equivalent yun, kagaya ng ibang ayuda, di ba? Directly yun, general guarantee letter lang. Yung sa farm to market, local mag-implement. Kaya nga, sinasabi ni SP kanina kay Senator Kiko at kay Chairman Sherwin, siguraduhin nyo na may safety guidelines yun, safety nets. Kasi kung hindi, baka matulad yun sa flood control. Kaya nga, sagot ni Senator Kiko, kaya nga LGU na. Di ba yung sinasabi ng Presidente, i-turn over sa LGU mga project. Kung sila na mismo gagawa, wala, hindi tayo masisisi. Nais naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na ayusin ang pinal na bersyon ng BICAM report. Kung hindi ay hindi rin niya pipirmahan para ratipikahan ang BICAM report na may 51 billion pesos na pondo para sa MAIFIP. Walaan niyang iba ito kundi guarantee letters mula sa mga politiko at hindi alinsunod sa Universal Healthcare Act. Dagdag pa ni Lacson, ayaw niyang maiugnay sa 33 billion pesos na gastusin para sa hindi planado at hindi na pag-aralang farm-to-market roads. Habang si Senador Amy Marcos, hindi rin sang-ayon sa guarantee letter. Ako kasi radical arm ako, ayoko na ng GL. Tigilan na yung guarantee letter. Karapatan ng Pilipino na magpagamot. At hindi kailangan manikluhod sa sinong mga politiko. At siwang-siwa ako pag hinihingan ako ng GL. Kasi may case sila doon. Ba't magmamakawa? Sinabi naman ni Ilocos Sur 2nd District Representative at House Deputy Speaker Christine Singson Mihan na hihilingin nila sa DOH ang buong guidelines para maiwasan ang political patronage. Pero alam natin na the MAIFIP is to go straight to DOH and to the hospitals. So that's not really political patronage kasi nandun siya sa hospital. And us being on the ground level, nakikita kasi namin how much nangangailangan yung mga hospitals every year in, year out. Dumepensa rin ang kongresista sa isyu na inilipat lang umano sa farm-to-market road projects ang maanumalyang proyekto ng flood control. On an average, ang nakita namin na mga FMR na listing dun sa APRO, mga 15 to 20 million ang isang project. It's not like, you know what would happen with the flood control na naging ghost project, that's like 150 million and above per project. And then umuulit siya. Same specs, kaya parang dun na nakita na biglang ghost project pala or something overpriced kasi masyado nang malalaki yung amount. These are just small amounts na madaling mabantayan na nagagawa tong road na to. So na-exage lang yung kwento tungkol sa FMR pero it's just a simple road na kailangan talaga ng farmers natin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.